Mga kaibigan, ang paghaharap na PNP Chief Bato de la Rosa sa media dito kay Ronnie Dayan. Nakikita po ninyo naka-bulletproof vest pa itong si Ronnie Dayan na itinuturing na isa sa mga high-value inmate ngayon ng PNP dahil dun sa warrant of arrest. Puntahan po natin ang briefing area ng NHQ. Mr. Ronnie Dayan, buhay na buhay, poging-pogi, and walang problema. May arthritis lang. Kaya pakangkaang siya maglalakad. May arthritis. He was arrested by operatives of Police Regional Office 1 under Police Chief Superintendent Greg Pimentel. Dalawang province ang nag-operate nito. Yung La Union Police Provincial Office led by Police Senior Superintendent Francisco and also operatives from Pangasinan Police Provincial Office led by Police Senior Superintendent Ronald Lee. Matagal ito na operation dahil talagang nagtago siya ng husto. Nasa bundok siya nagtago, parang close to ermitanyo na wala makakita sa kanyang tao. All the while, we were looking for him. Siya pala ay doon nagtago sa Sitio Bato. Sitio Bato, Barangay Lakong, San Gabriel, La Union. Doon siya nagtatago ng matagal. But nagkakaroon ng habulan. Matagal yung chase nila. Yung literal chase talaga, takbuhan sa bundok with our operatives. Nagtago pa siya sa ilog, lahat-lahat na ginawa niya, escape and evasion, but yung ating mga operatives ay magaling rin na pursuer. Talagang hindi siya tinigilan hanggat nahuli doon sa Sitio Turod, Barangay San Felipe, San Juan, La Union. Finally, doon siya nahuli kaninang umaga at around 11:55 in the morning. Per my interview with him, he told me that he's going to be a friendly witness to the Congress hearing, to the congressional hearing, which will be conducted either tomorrow or the following day. I told him, libre ka. You can either be a friendly witness or a hostile witness. It depends upon your choice kung anong gusto mo. But he told me na he will be a friendly witness. He's willing to tell all. Lahat ng alam niya, lahat ng itatanong sa kanya sa Kongreso ay sasagutin po niya base lamang po sa katotohanan. We do not exert undue duress or undue pressure upon him. Kita naman nyo, walang gasgas. Hindi po siya sinaktan, hindi siya tinakot, hindi siya sinaywar. Yun lang daw gagawin niya bukas sa hearing. Magsasabi siya ng katotohanan. So, from here, after this, I will turn him over to the Sergeant at Arms of the Congress, Lieutenant General Ditabali, retired. Sir, andito ka, sir. Oh. General Ditabali will receive him from us, then escortan namin going to the Congress. Saan mo ba ito ipa-check-in, sir? I-check-in, inside the complex, sir. Akala ko sa hotel. So, sa loob ng Congress, sir. So, ito-turn over natin doon kay General Ditabali. So, that's all. Again, buhay ha, buhay. Witness kayo, buhay. Andito. Hindi na mamatayan. Buhay yan. Lalo-lalo na pag mapunta kay General Ditabali yan, talagang isi-secure nila yan. Walang, sir, magsabi ka lang, sir, kung kailangan mo ng support ng police doon, sir, ha? Para, sir, para masecure natin ito. Mamaya tayo na ng pagbintangan kung may mangyari dito. Mahirap na. So, Ronnie Dayan is here. Any questions? First question
Hi sir, Tuesday po, DZWB. Tuesday. Sir, with due indulgence sir, pwede po bang malaman kay Mr. Dayan yung ilang informasyon na nagsasabing matagal na daw niyang gustong sumuko, kaya lang takot siya doon sa kanyang security and he needs assurance po na magiging ligtas siya. And nasabi niyo naman kanina na he was arrested Yeah. but not surrendered. No, sorry. Okay. Actually, takot daw siya noon mag-surrender. Gusto na niya mag-surrender. Pero natakot siya sa safety niya unless daw ma-secure niya yung assurance ng provincial director ng Pangasinan na si Colonel Lee. Kaya nga yung kapatid daw niya naghahanap ng layasoning kay Colonel Lee. But apparently hindi ata na-establish kaya nagtago na lang siya. So gusto daw niya mag-surrender but takot siya kaya nagtago siya. Tingnan nyo, walang pusas ha. Hindi na pinupusasan. He's free as a bird. Pero siniguro lang namin na meron siyang protection. Pero dito wala. Pwede siya tirahin dito. Dito, safe siya dito. Sir, follow up lang sir. Yung walang posas niya, sir, arrested pa rin kahit walang Yeah. posas. Just leave it to us. We know how to deal our arrested subjects. Just leave it to us. Basta what is important is safe siya. Sabihin naman ninyo na unfair kayo sir pag ibang kriminal nakapusas. Ito ngayon matagal lang hinahanap, walang pusas. No. Thank you, sir. Kaya namin yan siya i-control kahit walang pusas. Affidavit? Ito turn over naman sa Congress eh. Wala na kaming time magkuha ng affidavit. Bahala na yung Congress doon maghawak sa kanya. Anyway, sasabihin naman daw niya lahat doon sa... Pero anyway, mag-usapan namin yan sa Congress kung pwede kami doon habang nandoon sila, kukuha kami ng affidavit. Pwede ba sir? Habang sa custodian nyo, kuha namin affidavit. Doon sa custodian nyo, pwede? Okay. Pero maghanap din ng abogado mo. Kailangan, meron ka bang kilala abogado? Kukuhanan daw? Wala. Hanapan tayo ng PAW. Abogado ng PAW. Wala daw siya abogado. Maghanap tayo. Lawyer, a counsel of your own choice para pagkuha ng affidavit mo, assisted by a lawyer ka. Tingnan mo lang mamaya, ha? Okay. Ano? Ha? Sino bang nag-offer ng reward? BCC, sir. BCC. Magkano yon? 1 million. 1 million. Okay, General Pimentel, you collect the 1 million, sir, doon sa BCC, ha? Puntakin mo lang si sir, si Dante Jimenez, no? Dante Jimenez? Ha? Ha? Ano bang sinabi sa reward? Reward sa makahuli o sa magbigay ng informasyon? Ganito yan, pag government yung DILG reward money namin, strictly for the informant yan. Pero, depende sa sinasabi, hindi naman government money yung basis eh. That is a private money. So, depende sila kung anong gusto na sabihin. Sabihin nila, ibigay namin ito sa pulis na nakahuli, then, pwede nila ibigay. Pag sinabi lang, ibigay namin ito sa, nagbigay ng information sa pulis, then, depende na. Sir, we know this has been asked earlier, no? Pero dahil narito na rin po kayo at si Ronnie Dayan, gusto namin po i-clarify kasi po may lumabas na informasyon last weekend, last Saturday, na nahuli na po siya. At ang implication po is that hindi siya tunay na nahuli ngayon at merong delay na ilang days. Kindly clarify this, sir. The RDO PR1 will be the one to answer that. Well, good evening, everybody. I want to correct the prior information that it's not true that Dayan was set up
or arrested earlier. He was arrested 11:55 today. And his arrest is a product of 1 month and 12 days of continuous police operation. So there are areas focus of operation. One in Tunakalakaw, Bacnotan, where his uncle Raul Dayan lives. Brother of Ronnie. San Felipe, San Juan, where Jomar, the son of Raul Dayan, lives. Jomar is have a live-in partner. The uncle is the owner where the place he put up his nipa hut and where he put his manok. Yung sinasabi niyong mga manok. So, for 1 month and 12 days, we exerted effort, intelligence build-up to confirm if really Dayan is present there. So tuloy-tuloy po ito. And it's in November 17, I alerted PD La Union and PD Pangasinan to exert effort in Sitio Bato, Barangay Lakong, and here in Barangay Turod. So we focus operation for 6 days and 6 sleepless nights, composed of RPSB, 1 PPSC La Union, and 6 municipalities and 1 city. Maraming tao po to. Sinuklay po namin ang buong bundok doon. Hindi po totoo na sinet up siya. Talagang hinanap po namin siya hanggang sa na-corner siya. He ran out of place and time to hide. So finally, the long arm of the law is here, presenting him. Did I answer the question, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Sir, Sir, baka rin po gusto yung mag-comment kasi may earlier reports din po saying that Mr. Dayan is being pressured to link the Vice President to drugs. Ano sabi? To link the Vice di umano po si Dayan daw po is being pressured to link the Vice President. Pinipressure ka ba? Pinipressure ka daw na i-link yung Vice President? Sino bang gumawa ng istorya na yan? Ako, para bang sasabog yung ulo ko sa kakaisip, bakit may mga ganong effort mawawala ng saysay yung ating honest to goodness na investigation pag lumalabas yung ganyan na mga istorya. Meron bang gusto mag-link kay Vice President Leni Robredo? Tapos ikaw, puta, masyado ka naman believe. Hindi, i-link mo daw sa illegal drug trade. Sir, pwede siya sa mic. Pwede po si Mr. Dayan. Kaya nga, i-control natin ito. Okay. Dahil baka mamaya sasabihin niya na, alam mo na, ha? Ano? I-link mo daw. Walang effort na gano'n. Please, itanggalin nyo sa utak nyo yung gano'n na balita. Parang kuha yan, part of the, para bang gusto nang gumagawa ng istorya niya na pagalitin yung taong bayan sa administrasyon na bakit i-link yung dissenting Vice President sa ganitong, sa illegal drugs, na which is very obvious na, ano ba naman, napakalinis na babae, napakalinis na Vice President. Wala naman tayong makitang kuha sa kanya para ganon i-link siya. Sir, just wanted to clarify again. Kasi earlier this morning, sir, ang term ng regional office was surrender. Nag-voluntary surrender si Mr. Surrender. Dayan. Tapos ngayon, sir, sinasabi niyo po arrested. Ano po ba talaga, sir? Alam mo, maraming gumagawa ng istorya. But please, andito na ngayon yung regional director, in-explain na niya lahat-lahat. Ayan po ang official version ng Police Regional Office 1. In fact, kailan ba niyo ako kinukulit na nahuli na daw? Ng Orbistondo Police. Yung bang term niyo eh. The other day o kahapon? Sabado, sir. Kahapon. Oh. Hindi totoo. Sinasabi ko sa inyo, hoax yan. Hindi yan totoo dahil
tinatanong ko sila, hindi pa doon lang nahuli. Ngayon lang nahuli. Nung nahuli na kagad na kanina, 11 o'clock, 11:30 something, tumawag agad sila na ito na, nahuli na namin. Huwag kayo maniwala sa mga unofficial sources. So arrested, Ito. sir. Arrested talaga. May follow-up ako. Arrested. Sir, pwede bang matanongin kay Mr. Dayan lang kung ano po ba yung dinanas niya over the last few weeks na nagtatago siya? At ano po yung nag-compel sa inyo na sumuko na finally? Sumuko, hindi ka siya sumuko. Nahuli. Ano, nag-compel sa kanya para mahuli. Sinasabi niyo, sir, pero hindi. Sinasabi niyo kasi kanina, sir, di ba gusto niyang sumuko nga? Gusto niya sumuko. Oh. Bakit ganun na yung ano niya? Yung mindset niya nung time na yun? Ano, sir? Pwede po bang Paano? magsalita si Kwento Mr. mo kung Dayan? ano, habulan. Yung totoong habulan, saan kayo umabot? Sige, kwento mo. Nung unang araw, hindi naramdaman ko na sila, na nakita ko na sila. Yung bundok kasi malaki. Sobrang taas. Ang dami kong sugat sa pakikipaghabulan sa kanila. Pero nahirapan din sila sa akin. Nahirapan sila ng ilang oras lang kasi sa tago, masukal yung bundok. Isang beses, ito lang pagpunta ko doon sa pagtago. Kaso yung lahat ng exit ng bundok kasi, minonitor namin na nandun pa yung pinsan ko. Kaya alam ko lahat yung exit ng bundok. Kaso nasuko ako sa bukid na. Dahil hindi ko na talaga makatakbo. Dahil hindi pwede. Sa pag-imbestiga, hintayin na lang natin may investigasyon, ma'am. Huwag ngayon. Sir, Sabihin na niya bukas, pag tinanong siya doon sa Congress na, lahat ng alam niya. Dito baka ma-preempt na yung mga sasabihin niya. Doon na lang, pag tinatanong siya, sagutin niya. sir, Sige, next. sir, para mawala lang yung mga pagdududa, ano po? Kasi ang allegation talaga kay Mr. Dayan ay bagman siya ni Senator De Lima. Once and for all, sir, may we know if he really is the bagman of Senator De Lima. Doon na sa Congress yan. Sa Congress. Sa Congress. Sir, Mamaya, tanungin mo kung sikreto. Kung tayo lang, tanungin mo sige ko. sir. How about the supposed relationship with the senator? Ha? The sup- Inamin naman ni Senator sa kuan, di ba? sir, how about Inamin naman Mr. niya. Sir, Ikaw, baka pwedeng one didinay way. mo yung Is kuwan. it true that Didinay mo they yung are in a pagkamin. relationship? Totoo po, may relasyon kami. 7 years. 7 years. 7 years. Hello, sir. Sir, just to give a clear picture of what happened during the arrest. Ha? Hingi lang ako ng clear picture of what happened during the arrest. Gaano kalayo yung pinagtaguan sa pinanghulihan? Tapos gaano katagal yung habulan? Masabi mo? Sige. Malayo po yan, sir. Siguro, nagtakbo kami sa ilog pa lang, sir. Baka umabot na ng mga 15 kilometers. Hanggang sa napunta ako sa bukid, nagtanda, dapa na ako doon dahil putik, taniman ng palay. O man apprentice ko. Kaya, napaupo na lang ako. Hindi na ako tumakbo. Talaga nagpa-ano na ako. Ikaw na yung sumuko sa Hindi, nagpahuli na talaga ako. Wala na. Ubus na yun. Wala nang energy. Lubat ka, lubat. Lubat ka na. Wala pa akong... Sir, Ah, tanungin lang po namin kung may message siya kay Secretary De Lima. Ay, Senator De Lima. ayaw daw niya sagutin yan. Ayaw daw sagutin. Ay, sir, ito na lang, sir. There is a proposal na dito na lang sa Krame ipiit si Mr. Dayan. So, kung sakali, saan po siya? Kasama ba siya ni Kerwin? O ano? Depende kay Kwan. Depende sa pamunuan ng Congress kung saan niya gusto kung sabihin ng Congress na dito sa amin, tanggapin namin. Wala problema. Depende yan sa kanila sa Congress. Evening.
Gusto mo sagutin? Okay. Ha? Okay. Wala pa akong may sasagot, ma'am. Hindi pa ako sagot na siya, sagot na siya. Huwag mo lang pilitin kasi ayaw. Ano sabi mo niya ayaw. Oh, wala siya masasabi daw. Sige, tapusin mo lang. Sige, go ahead. Sige. Wala. Sige. Pero ang dami-daming allegations na kayo ay tumanggap ng 10 million pesos. Just for the record, sir. Upang tumanggap kayo ng 10 million pesos para kay Dilima, para gamitin sa kanyang campaign. Just for the record, sir. At ito na, nakaharap na yung lahat ng mga tao at Bukas na po yan, ma'am. Bukas na daw. Diretso ng Respetuhin na lang natin. Respetuhin na lang natin. Kung gusto mo malaman ng totoo, tanungin mo ako mamaya. Huwag lang galing sa kanya dahil bukas na doon niya sabihin. Ayaw niya ma-preempt yung Congress. Baka sabihin ng Congress, nauna na tayo dito nag-hearing. Sila bukas pa mag-hearing, tayo nag-hearing na dito. Yung i-limit lang muna natin yung questions doon sa nature ng arrest, kung saan siya na kuhan, ganun-ganun. Huwag na muna doon sa mga punto kung saan itatakil sa Senado. Ha? Anyway, kung gusto niya sagutin niya. Pero sa ngayon, I advise you, ganun, doon na lang. Sir, good evening. Oh, wala. Inadvisean ba kita na huwag sumagot sa kanila? Sige. Sinadvisean kita? advice si Sir Oh. si Chief PNP, kaso hindi pa ko handa sumagot sa mga ganyan. Mas maganda kung sa Congress para alam din ng Congress. are you being influenced para maibang sagot nyo or yung tungkol sa isisiwalan nyo bukas? Sige, sagutin mo kung influence ka ba? Meron po bang nag-i-influence Tinakot ka ba? sa kung ano yung mga isasagot at isisiwalan nyo bukas sa hearing? Wala po, ma'am. Wala. So for the record, wala. Your Honor, ha? Wala. I-record mo yan. Mamaya. Sir, good Sige. evening. With your permission, pwede bang malaman kay Ronnie Dayan kung kilala niya ng personal si Kerwin Espinosa? Yes or no lang, sir? Bahala ka. Ngayon, Kilala niyo po bukas ba mo ng sabihin. personal si Kerwin Espinosa? Bukas. Bukas. Totoo. Yung Yes, baka sir. magalit daw mga congressman dahil itatanong bukas sa congressman yan sa hearing sa Congress. Tapos ngayon, sabihin na si Bato nag-hearing na doon sa Krami. Wala, mali yun. Kaya ilimit muna natin doon sa circumstances of his arrest. Huwag na doon sa mga punto Okay, sir. na So, i-take up ng ang Okay, Congress sir, bukas. totoo po ba na meron talagang protector na LGU? Itong si Ronnie Dayan, sir? With your permission? May nagtago. May yan. nagpo-protecta daw sa inyo sa Northern Luzon? Barangay Kapitan. Wala ni isa, sir. Wala ang nag-protect sa akin, walang nagtago sa akin. Kusang loob ko nagtago. So sino lang po ang kumupkup sa inyo, sir? Wala rin nagkupkup. Basta yung pinagtayuan ng bahay kubo ko doon ay pag-aari ng lupa ng uncle ng asawa ng pamangkin ko. Wala po kayong kasama doon, sir? Wala, mayroon, papunta-punta lang doon. Hindi siya stay na nandun. Ano po yung pang-araw-araw ninyo? Saan nyo po kinukuha yun, sir? Nagtatanim ako ng gulay. Kaya ako nagkaroon ng arthritis dahil sa sitaw. Gulay araw-araw po yung kinakain ninyo. Simula na nagtago kayo. Thank you. Kung ako may buhok, sino mas pogi sa amin dalawa? Ha? Kung may buhok, imagine yung may buhok. Ha? Sige, next question. Uling nakausap ko si ma'am after election. Yun na yun. Nagpasalamat lang siya dahil dun sa pagkapanalo niya. 2014? 2014. Wala naman. Ikaw naman, buo lang
ang tiwala ko sa aking mga tauhan sa Region 1. Alam mo, ito si General Pimentel. Sa amin sa PNP, ito yung aming Dick Tracy. Dick Tracy, magaling ito i-spy, manhunt. Magaling ito. Kaya, buong tiwala ko, mahuli talaga nila yan. Dahil buong pwersa, you can just imagine, buong pwersa ng PRO1, ginamit na para suyurin yung bundok, para makita yung pinagtataguan niya. Makikita talaga yan. Yeah, I must be honest with you. Tinanong ko siya about Kerwin Espinosa. Tinanong ko siya about Senator De Lima. Yun lang. I must be honest with you. Yun ang pinag-usapan namin. Then, ang response niya is, sa akin na yun. I don't want to preempt him sa kanyang sasabihin bukas sa Congress. May idea na ako. Ha? Ano gusto mo? Ganon o ganon? Ano ganon mo? Sige, next. Yes, since he's arrested, all arrested persons, arrested individuals, para naman depensa rin namin sa amin yan, ipaprocess namin siya. Then after that, turnover namin sa Sergeant at Arms ng Congress. Nandito na ba yung Crime Lab, Soko, or sinong magbubuk nito? Ipatawag mo. Kasi sir, hindi ito niyo na-booking doon sa PRO1, no? Hindi nila na-process sa PRO1 dahil pagkuha nila, pagtawag na sa akin, kuha na namin, sir. Sabi ko, ibiyahe nyo kaagad dito yan dahil ang media nangungulit na. No, ganun kayo ka-importante sa akin, ha? Sabi ko, ibiyahe nyo kaagad yan dito, sir. Dito natin yan ipaprocess. So, ang booking procedures will be conducted here na. Dito na. This will say otherwise. Oh. You mean, why is he being treated like a criminal? Oh, this will say otherwise. Walang pusas. Oh, is he being treated as criminal? Dahil nga mayroon siyang warrant of arrest issued by the Congress, then we have to abide by that warrant. Kailang arestuhin? Warrant of arrest. Meaning, arestuhin mo yan. So, inaresto siya, pero yun nga, hindi natin siya kinukonsider as common criminal. That is why wala siyang pusas. At hindi naman siya tatakbo dahil kahit na patakbuhin mo ito, kaya habulin ng mga pulis dahil may arthritis eh. Hindi yan makakatakbo ng malayo, may arthritis. Kaya. Kaya very confident tayo na hindi siya tatakbo. Masyadong technical na yan. Kuha lang ito, limitado lang yung kuha niya eh. Alam mo ba yung question niya o gusto mo sagutin? Huwag daw muna yan, sagutin daw muna. Technical na kasi, baka kailangan niya ng kuha ng lawyer. Immunity. Last two questions from Ruel Perez. Sir, kay Sir Ronnie Dayan, bakit binanggit niya kanina nagpasalamat siya kay si Senator De Lima, nagpasalamat sa kanya. Bakit po nagpasalamat after election? Doon po sa pagkapanalo niya bilang senador. Bakit po? May naitulong po kayo o may... Kahit pa paano, sir, tumulong din ako. Nagkumpanya, kabit-kabit ng mga niya, poster. Yun lang. Last question. Okay na tayo? Oh. Nakatulong po ba siya sa kayo po sa pagbibigay po ng pondo or pag-raise ng funds for the senatorial elections po? Doon na, bukas na. Okay. Oh. Sakit ba? Ha? Medical. Bok. Sir, kayo na mag-turnover ito kay Sergeant at Arms, ha? Pagkatapos ng booking, escort na natin ito.
Gusto niyo tanungin si General Dita Bale? Okay, sir. Sige, sir. Sige, sir. I-book muna namin, sir, ha? Okay na? Ha? Oh, mukhang dissatisfied ka sa interview mo, eh. Sir. Okay na. Andito ako. Magtanong kayo. Sige. Tanong, ano? Wala? Sir, para bukas. Ha? Pambukas, sir. Pambukas, sir. Bukas? Bukas, meron kami Senate hearing. Ewan ko kung sasabay yung Congress hearing, magka-divide yung aming kwan, yung aming... Ha? Ah. Ha? Sino yun? 18. Bakit naging pulis yun? Baka hindi nakapasa ng neuropsychiatric exam yun. Bakit gano'n yung utak ng pulis na yun? Ipa-neuro ko ulit. Pag bumagsak, tanggal servisyo. Ipapa-imbestigan ko yan. Region 18. Ano pangalan? Take note ang pangalan. Plantinos. Ha? Actually, wala pa kami magtanong ako sa aming ITMS. Oh, you should stay. Pakita mo na maginoo ka, mabait, matino, at kagalang-galang na pulis. Hindi yung bastos ka na pulis na everything desirable sa desirable traits ng isang pulis. Kailangan. Tapos ata. DJ tapos na yun. Baka bukas or tanungin ko si Colonel Pero. Salamat, ha? Maraming salamat. Ayan po ang pagtatapos ng press briefing nitong si PNP Chief Bato de la Rosa na iniharap pa itong si Ronnie Dayan. Nilinaw po niya, arestado itong si Ronnie Dayan at hindi kusang loob na sumuko matapos ang ilang buwang na pagtatago, matapos na masangkot ang kanyang pangalan sa issue ng kalakalan na ipinagbabawal na gamot na base na rin sa order of arrest na ipinalabas ng House of Representatives. Ngayon ay papasa muna sa Congress Senate Sergeant at Arms itong si Ronnie Dayan, pero bago yan ay kukuhanan muna ito ng ilang medical dahil nga merong itong iniindang arthritis at yung usual booking procedures. Kinabibilangan niya ng mga pag-aalam sa kanya ng ilang mga impormasyon at ang sasalaysay na rin ng Philippine National Police sa order of arrest na ginawa dito kay Ronnie Dayan. Mamaya sa PTV News at 6 ay kumpletong ihahatid ko pa ang ilang mga detalye kaugnay ng mga pinag-usapan dito po sa paghaharap sa media kay Ronnie Dayan. Para sa PTV News, ako po si George Bandola.